Ipagpatuloy natin ang ating kwento, ngunit sa pagkakataong ito, direkta sa mukha ng paborito nating karakter, si Sun Yun-so. Tinitingnan niya ang mga pagod na sundalo sa harap niya, at pagkatapos ay biglang ibinaling ang tingin sa mga lalaki sa likuran niya ng may kaba. Si Kim Min-ji ay mukhang matatag gaya ng dati, ngunit ang general sa likod niya ay tila wala talagang lugar sa pagsasanay na ito. Gayunpaman, isa itong pagdiriwang ng mga kalalakihan, at hindi maikikaila na ang nag-iisang babae sa grupo ay lubos na hindi komportable. Bukod pa rito, pinapasan siya ng isa pang kakaibang nilalang. Sinabi ng dalaga kay Minju na ipaalam sa kanya kung pagod na ito dahil maaari naman siyang tumigil sa pagsasanay anumang oras. Ngunit winalis lang ng binata ang alalahanin niya, diretsahang sinabing mas magaan pa siya kaysa sa Stettel. At kung sakaling nakalimutan mo, ang Stettel ay isa sa pinakamabigat na materyales sa mundo, kaya hindi ito eksaktong magandang papuri, tulad ng makikita mo sa nabiglang mukha ni Yunso. Pagkatapos ay sinubukan pa ng binata na hulaan ang eksaktong timbang niya, ngunit bigla siyang pinatigil ng nahihiyang dalaga. Samantala, ang iba pang mga sundalo ay masyado ng pagod upang pansinin ang kalokohang ito. Namumula at nahihiya, sinabi ni Yunso sa ating bayani na tatahimik na siya, kaya nakiusap din siya na tumigil na ito sa pagsasalita. At sa hindi malamang dahilan, hindi siya tumigil. Ang general ay tila interesado sa usapang ito. Matapos kumalma ng kaunti, napagtanto ng dalaga na nagagawa lamang niyang manatili sa pagsasanay na ito dahil sa halimaw na nagdadala sa kanya. Kaya siya'y napabuntong hininga at sinabing babayaran niya ang utang na loob sa kanya sa hinaharap. Siyempre, si Minjun, na palaging naghahangad ng tagumpay, ay hindi maaaring maging mas masaya sa narinig. Sa katunayan, mas matutuwa siya kung ang nasabing pabor ay magmumula mismo sa ama ni Yunso. Ngunit pagkatapos ng lahat ng ito, ipinagpatuloy ng sira-ulong binata ang usapang kanina, at sinubukan ulit hulaan ang timbang ng dalaga, isang usapan na hindi palalampasan ng mga lalaki sa likod nila. Bago pa man makapaglabas ng eksaktong numero ang binata, sinimulan ng hampasin siya ng dalaga upang patahimikin ito, nakiusap na huwag na siyang ipahiya pa. Nagkatinginan sina Kim Min-ji at Brutus matapos masaksihan ang eksena, at hindi maikikaila na ang kanilang mga sumunod na reaksyon ay magpapakilabot kay Yunso. Makikita mo na ang dalawang matatandang ito ay parang nakikitang may magkasintahang nabubuo, at hindi sila maaaring maging mas masaya na maging bahagi nito. Gayunpaman, sumapit ang gabi sa piitan, at ang ating mga sundalo ay mas pagod kaysa kailanman, halos hindi na kayang manatili sa kanilang posisyon. Gaya ng dati, ang commander ng Platen ay namunguna sa harapan, at ang mga kaporal sa likod niya ay desperadong umaasang hindi na sila makakatagpo ng kahit anong halimaw. Habang lumuluha sa pagod, hindi nila mapigil ang champagne ang sobrang gwapong nilalang na nagtapon sa kanila sa isang piitang may antas ng impyernong kahirapan. Dito sinabi ng kanilang commander na 2 kilometro na lang ang layo sa kanilang patutunguhan, kaya't dapat manatili silang alerto at huwag magpakampante hanggang sa huli. Inutusan niya ang mga kaporal na ipasa ang mensahe sa mga natitirang sundalo, at masayang-masaya ang mga ito nang marinig ang magandang balita. Sa wakas, makikita na nila ang katapusan ng trahedyang pagsasanay na ito. Ngunit syempre, hindi nagtagal ang kanilang kasiyahan nang makita nila ang isang hindi inaasahang suliranin sa abot tanaw. Agad na sumigaw ang kalbo na kaporal sa commander na may mga lumilipad na halimaw na papalapit mula sa langit. Nang makita rin ng commander ang banta, inutusan niya ang lahat na maghanda para sa labanan. Nakaharap sila sa isang kalabang nasa himpapawid. Ang mga halimaw na sumugod mula sa itaas ay mga ganap na abominasyon, mukhang anak ng ahas at maya. Ang kanilang mga ngipin ay matatalim, at ang kanilang kumikislap na mga mata ay tanda ng mga nocturnal ang mga ito. Tinatawag na Black Rakes ang mga ito, at walang duda sa isipan ng commander ng Platen na hindi sila maaaring makatagpo ng mas masamang kalaban sa oras na ito. Ang mga nilalang ay umiikot sa itaas ng mga takot na sundalo, at pinagmamasdan ng general ang buong sitwasyon mula sa malayo. Matapos makita mismo ang mga halimaw, hindi mapigil ang isipin ng general na malas ang Platen. Nasa huling yugto na sila ng pagsasanay, ngunit maaaring ito na ang katapusan. Ang mga Black Rakes ay maliliit na halimaw, ngunit ang kanilang mga ngipin at kuko ay sapat na matalim upang punatin ang balat. Siyempre, hindi mamamatay ang mga mangangaso mula sa ganitong mga sugat, ngunit dahil sa likas na kakayahan ng kaaway, napakahirap ng labanan para sa mga pagod na sundalo. Hindi pa nga nababanggit na gabi na, at nahihirapan na rin ang general na makita ang lumilipad na kalaban dahil sa humihina niyang paningin. Samantala, ang mga kawawang sundalo ay patuloy na hampas ng hampas ngunit hindi nila natatamaan ang mga nakakairitang nilalang, ramdam ang sobrang pagod sa bawat hininga.
Nasa likod si Kim Minji para protektahan ang mga nasugatan, ngunit halatang dismayado siya sa nakakahiyang laban na ipinapakita ng kanyang mga tauhan. Pati ang general ay napilitan ng magkomento na ang ganitong kabagal na reaksyon ay dapat maging dahilan para sa point deduction, at ang kawawang Sergeant First Class ay tahimik na lamang na nakikinig. Kitang-kita niya ang nakakaawang kalagayan ng kanyang mga sundalo at kung gaano sila nahihirapang labanan ang mga halimaw, pero alam niyang hindi pwedeng gawing dahilan ang pagod at kakulangan ng liwanag. Sa huli, sila ay mga mangangaso, at ang maging handa para sa ganitong mga halimaw ang kanilang trabaho. Ngunit alam ni Kim Minji na kahit tumakbo siya papunta para tumulong, wala rin naman siyang magagawa para baguhin ang resulta ng laban. Sa totoo lang, habang pinapanood niya ang commander na hindi matamaan ang target, iniisip niya kung ang paglabag sa linya sa ganitong oras ay magiging dahilan pa ng mas maraming point deduction. Sa huli, wala nang magawa si Kim Minji kundi magtiwala sa commander ng pleton at hintayin ang kanyang mga utos, pero sa desperadong itsura ng commander, duda siyang may solidong plano ito. Samantala, ang isa sa mga sundalo ay pinipigilan ang kanyang galit, galit na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ang mga salitang point deduction mula sa general ay hindi mawala sa kanyang isip, at iyon ang bagay na hindi niya matatanggap. Nagsusumpa at napipilitang ngumisi, ang sundalo ay biglang umabant habang dala ang takot na babae sa kanyang likod. Isang luha mula sa mata ni Yunso ang palm attack habang huminto si Minjun sa likod ng commander, nagsusumamong bigyan siya ng pagkakataon sa laban. Siyempre, galit ang commander sa mismong ideya na makikipaglaban siya habang buhat ang sugatang sundalo, kaya't sinigawan niya itong manatili sa likod. Ngunit nakikita ni Minjun na walang mangyayari kung magpapatuloy ang sitwasyon kaya sinabi niyang lahat ay nasa limitasyon na. At sa parehong tiwala sa kanyang mga mata, inangkin niyang siya lang ang may kakayahang baligtarin ang laban. Dahil sa tiwala sa sarili ni Minjun at sa sobrang kahinaan ng ibang mga tauhan, binigyan siya ng commander ng pagkakataon na ipaliwanag ang kanyang plano. Bulong ni Minjun ang kanyang plano at parehong nagulat ang commander at ang general sa kalokohan nito. Lumapit sila upang marinig ng mabuti, ngunit nang marinig nila ito, sabay silang sumigaw sa kabaliwan ng kanyang plano. Napansin ni Yunso na sumigaw siya ng labis kaya't itinakip ang kanyang kamay sa bibig. Ngunit ibang ekspresyon ang makikita sa commander ng pleton. Makikita mo sa kanyang mukha na seryoso niyang iniisip ang plano ni Minjun. At sa wakas, sa gulat ni Yunso, tinapik ng commander ang pinakamagaling niyang sundalo sa dibdib, sinabihan itong isang pagkakataon lamang ang ibibigay sa kanya. Kung siya'y mabaygo, agad silang atres. Halos hindi makapaniwala si Yunso sa mga pangyayari. Patuloy pa rin ang pag-atake ng mga itim na rake sa himpapawid, at karamihan ng mga sundalo ay walang magawa kundi panoorin ang mga nilalang na tila mga ibon habang nabibigo silang tamaan ang mga ito gamit ang kanilang mga sandata. Desperado na ang commander na tapusin ang laban, kaya't inutusan niya si Minjun na ibigay sa kanya ang sugatang sundalo at magpatuloy sa harapan. Ngunit bago matapos magsalita ang commander, pinigil siya ng ating bayani, sinabing wala ng oras na masasayang. Muling naramdaman ng commander ang kasidihan ng sitwasyon, kaya napilitan siyang pumayag kay Minjun. Kaya tumakbo na si Minjun pasulong habang buhat si Yunso sa kanyang likod, at inutusan ng commander ang lahat na magbigay daan at maghanda sa pagbaril sa kalaban. Nabigla ang general nang marinig ang utos na gumamit ng mga rifle, kahit na hindi nila gaanong makita ang mga halimaw. Pero nagsimula na ang plano, at si Minjun ay abala na sa pag-reload ng kanyang rifle, sinasabihan ng dalaga na kumapit ng mahigpit. Kita mo sa kanyang mukha na walang paraan para mawala ang sugatang tao sa kanyang likod. Sa puntong ito, wala nang ideya si Yunso sa nangyayari, at wala siyang magawa kundi sumunod sa mga utos ni Minjun, kaya ipinikit niya ang kanyang mga mata at mahigpit na kumapit sa kanyang katawan, naghahanda sa susunod na mangyayari. Kasabay nito, nagsimulang magliyab ang mga mata ni Minjun ng kanyang demonic energy, at sa tulong ng kanyang kapangyarihan, madali niyang nakita ang mga lumilipad na nilalang kahit sa dilim ng gabi. Habang nakatutok siya sa kanyang target, inalala ni Minjun na pamilyar na siya sa dilim, tulad ng pamilyar siya sa mga beginner hunting grounds ng kanyang paboritong laro. Itinutok ni Minjun ang isa sa mga itim na rake sa kanyang scope, at nagsimulang mag-ipon ng demonic energy ang kanyang daliri sa gatilyo. Mukhang na-activate na niya ang kanyang Dark Arrow skill. Dahil ang skill na ito ay maaaring itago sa loob ng long-range na armas, pinaputok na niya ang rifle sa nilalang. Ang bala, na nababalutan ng malakas na dark demonic energy, ay lumipad sa sobrang bilis. Napansin ng mabilis na halimaw ang bala at tinangkang iwasan ito, ngunit kahit anong pag-iwas ang ginawa nito, napunit pa rin ang kalahati ng katawan nito dahil sa lakas ng enerhiya.
Hindi gaanong makita ni Yunso ang nangyayari pero hindi niya pinalampas ang kahit isang bala. Nakakapagtaka para sa kanya kung paano nagawa ni Minjun iyon. Alam mo kasi, alam ni Minjun na gagana iyon. Lumaki ang mga bala dahil sa Dark Arrows na ginagawang halos imposible ang pag-iwas sa mga ito. At dahil siya lang ang may night vision, walang ibang nakakakita ng nangyayari sa madilim na himpapawid. At parang karakter mula sa Metal Slug, walang tigil na nagpapaputok si Minjun, habang si Yunso ay mahigpit na kumapit. Ang Black Rex ay ang maaaring maging mas magandang target para sa kanyang bagong nakuha na kasanayan dahil patuloy silang tinatamaan sa ere ng tila di matakasang Dark Arrows. Ang ibang mga miyembro ng Pleton ay nakatingin sa palabas na tila na hipnotismo, halos hindi makapaniwala sa kung ano ang nangyayari. Habang ang laman ng halimaw ay nahuhulog mula sa kalangitan sa mga piraso, ang tanging pumapasok sa kanilang isipan ay kung gaano kamangha-mangha si Kim Minjun. Samantala, tapos na ang ating bida sa kanyang isang panig na massacre, kaya lumingon siya pabalik upang harapin ang kanyang squad, ipinalam sa kanila na napatay na niya ang lahat. Iniisip ko kung anong klaseng kahihiyan ang nararamdaman ng mahirap na babae habang napipilitang kumapit sa isang ganap na halimaw na tila walang pakialam sa sitwasyon. Sa wakas, may pagpapatuloy na ng squad ang kanilang marcha at hindi na kailangang sabihin na lahat ay mas pagod kaysa dati. Pero sa kabila nito, kitang-kita sa mukha ng Pleton Commander na mas kampante na sila matapos ang kanilang huling laban. Sa wakas, nakikita na nila ang mga barikada ng kanilang destinasyon. Naghihintay ang kampo sa kanilang pagdating, minamarkahan ang mga trainees na natapos ng una, at binabati sila sa kanilang tagumpay. At binabati rin sila dahil nalagpasan nila ang impyernong pagsasanay. Habang pinapalakpakan ng mga nakatataas ang kanilang mga pagsisikap, ang mga sundalo ay pumila at nagsimulang pumasok sa kampo. Mahaba ang kanilang biyahe, ngunit sa wakas, maaari na silang huminga ng maluwag at magpahinga. Masaya ang mga tao sa kasalukuyan. Si Kim Minjun ang huling pumasok sa kampo, at pagkatapos suriin ang lahat ng mga bumalik, inanunsyo ng attending sergeant na lahat ng miyembro ng ikalawang pleton mula sa ikalawang kumpanya ay pumasa sa kanilang pagsasanay. Ngumiti ang mga pagod na lalaki sa resulta ng kanilang hirap, masaya na sa wakas ay nakabalik sila matapos tapusin ang lahat ng kanilang mga gawain. Si Minjun ay may malaking ngiti sa kanyang mukha dahil sa kanya, pumasa ang buong pleton at walang nabawas sa kanilang puntos. Dumating na ang medical team kasama ang stretcher upang alagaan ang nasugatang si Sun Yunso, at sa wakas, sumigaw ang Pleton Commander upang batiin ang kanyang mga tropa dahil walang isa man sa kanila ang sumuko. Alam niyang ang kanilang ulat sa dulo ay magiging maganda. Tapat sa kanilang commander at tungkulin, ang mga sundalo ay nagsaludo at tinaas ang kanilang mga hinlalaki bilang pagkilala sa kanilang tagumpay. At inutusan niya ang kanyang mga tropa na huwag maging walang disiplina ngayong nakabalik na sila. Lilisan na sila patungo sa kanilang barracks, at pagkatapos ay maaari nang magpahinga ang lahat ayon sa gusto nila. Nagsimula nang umatras ang lahat patungo sa pangunahing tolda, ngunit napansin ng Pleton Commander ang isang taong naiiba. Walang iba kundi si Minjun, at tinatanong niya ang medical team kung saan niya maaaring makuha ang reward para sa kanyang mga nagawa, imbis na ibaba na ang kawawang babae sa kanyang likod. Sinamantala ng commander ang pagkakataong ito upang tawagin siya, na agad namang nakakuha ng atensyon ng ating bida. Mukhang nais ng commander na personal na pasalamatan ang kanyang pinakamahusay na sundalo para sa kanyang mahusay na kontribusyon, at sa palaging tamang aksyon sa harap ng panganib. Nagpasalamat si Minjun sa commander para sa mataas na papuri, bagamat mas gusto niya sana ang isang mas konkretong gantimpala. Sa anumang kaso, pagod na rin ang medical team sa paghihintay, kaya sinabi na ni Sun Yunso sa ating bayani na ibaba na siya. Habang inaayos niya ang sarili sa stretcher, humingi ng paumanhin ang babae para sa anumang abala na. Maaaring idinulot niya sa Pleton, at nagpasalamat sa kanila dahil natulungan siyang matapos ang pagsasanay. Dahil mabuting tao ang commander, sinabi niya sa babae na huwag isipin ang sarili bilang pabigat. Masaya lang siya na lahat sila ay nakatapos ng pagsasanay ng sama-sama. Dito sumabog sa tawanan ang elepante sa likuran niya, labis na natuwa sa resulta. May malaking ngiti sa kanyang mukha, ipinahayag ng general ang kanyang ganap na kasiyahan sa katotohanang lahat ng miyembro ng Pleton ay nakapasa sa dungeon na walang aberya. Sa kanyang tuwa, sumugod siya upang yakapin ang ating bayani, ngunit tila hindi ito nagustuhan ni Minjun, kaya mabilis siyang umiwas sa pawis ng mga braso ng lalaki. Sandaling nagkaroon ng awkward na sandali nang tumayo lang ang general na nakatiklop ang mga braso, ngunit pagkatapos ay humarap siya na parang oso at muling sumubok ng yakap. Hindi ko na kailangan pang ipaliwanag ang panel na ito dahil malinaw na sa mukha ng ating bayani na hindi niya gusto ang ideya.
Ang buong nakakatawang eksena ay nasaksihan ni Sun Yun-so at ng commander, na halos hindi makapaniwala sa ganap na kalokohan ng general. Pero sa kabilang banda, nauunawaan din naman nila ang kasiyahan nito, dahil si Min Jun lang ang dahilan kung bakit nila natapos ang kanilang pagsasanay. Nang sa wakas nahuli ng general ang kawawang sundalo, nakuha ang atensyon niya ng isang taong sumaludo. Agad na tumigil ang general nang makita niya ang taong ito. Ang nagbigay-pugay ay si 4th Battalion Commander ng kanyang division, si Colonel Yu Jae-hai. Siya ang namumuno sa lahat ng babaeng unit sa 104th Division, at base sa reaksyon ng lahat ng tao sa likuran niya, tila siya ay kinatatakutan. Dumiretso ang babae sa general, tuluyang hindi siya pinansin na may inis sa kanyang mukha. At hindi maiwasang magtanong ni Min Jun kung anong klaseng awtoridad ang mayroon ng babaeng ito upang hindi pansinin ang kanyang nakatataas. Nakakagulat nang makita ng babae ang kanyang paboritong sundalo, ang kanyang pagkairita ay napalitan ng ngiti. Ipinaliwanag ni Yeon-so na simpleng sprain lang ang kanyang natamo at mabilis na gagaling ito. Dahil maswerte siyang nahulog sa dungeon hole, nakaramdam ng ginhawa ang colonel at hiniling sa medical team na alagaan siya ng mabuti. At matapos ang transaksyong iyon, ibinalik ng matipunong babae ang kanyang tingin sa kaliwa. Diretsyong tumingin siya sa takot na general at tinanong siya tungkol sa kanyang mga aktibidad sa pagsasanay. May mapanlin lang na ngiti sa kanyang mukha, hiniling niya na magkaroon sila ng pribadong pag-uusap upang masabi niya ang kanyang mga saloobin. Tinanong ng Division Commander kung kailangan ba niyang gawin ito ngayon na, ngunit hindi tatanggap ng hindi ang Colonel. May mukha ng mabait na demonyo, binalaan siya ng babae na sundan siya agad, at tila alam na natin na may malaking problema si Brutus. Diyos na ang nakakaalam kung ano ang nangyari sa pagitan nilang dalawa, ngunit ang eksena natin ay lumipat na sa susunod na araw, isang maliwanag na umaga sa loob ng HQ ng 104th Division. Sa loob ng cafeteria, abala si Min Jun sa pagkain ng maraming carbs at protein. Tila ang kanyang pagsusumikap ay nagbigay sa kanya ng magandang pagkain, kasama ang chef na nagdala ng higit pang manok. Siya lang ang tao sa loob ng cafeteria sa oras na iyon. Dinala ng chef sa kanya ang bagong batch ng mainit na fried chicken na nagpasigla sa mga mata ni Min Jun. Hindi makapaniwala sa VIP treatment na ito, tinanong niya ang chef kung okay lang ba na kumain siya ng ganito karaming pagkain. Ngumiti ang chef at pinatingin siya sa paligid, sinabing wala nang ibang bibisita sa cafeteria ngayong araw dahil lahat ay pagod at natutulog kaya't maaari niyang kainin ang lahat ng share ng iba. Labis na natuwa ang ating bida sa balitang ito, kaya tinanggap niya ng may pasasalamat ang masaganang regalo ng masarap na fried chicken. Habang patuloy siyang kumakain ng mga makatas na hita na parang matako, nakipagkwentuhan ng chef, sinasabing ang kanilang pleton ay pinupuri bilang pinakamahusay sa division pagkatapos ng pagsasanay. Ikinwento niya sa kanya ang lahat ng papuri na narinig niya mula sa battalion commander at sa iba pang mga colonel, at binanggit kung paano niya nagawang talunin ang isang grupo ng mga Black Rakes ng mag-isa. Ang ating bida ay abala sa paglunok ng kanyang pagkain, ngunit talagang humanga ang chef na nagawa niyang solohin ang napakaraming halimaw sa dilim. Sinabi ng chef na ang round na ito ng Hunter Field Maneuvers ay pinaniniwala ang pinakamatindi hanggang sa ngayon, at higit sa 50% ng mga pribado ang sumuko sa kalagitnaan ng pagsasanay. Tila madaldal ang chef dahil hindi siya tumitigil sa kanyang walang kwentang usapan ng matagal-tagal. Sa kabilang banda, ang ating bida ay abala lamang sa pag-appreciate ng sobrang malasang karne na siya na lang ang kumakain. Habang nangyayari ang lahat ng ito, may ilang mga opisyal na naglalakad sa mga bakanteng pasilyo ng gusali. Napansin ng colonel sa gitna ang isang bagay sa gilid ng kanyang mata at nakaramdam ng kakaibang katahimikan nang makita niyang walang tao sa training grounds. Sinabi niyang parang ghost town ang buong kampo na ikinabahala ng kapitan sa tabi niya. Ang kapitan na may peklat sa kanyang bibig ay sumagot na ang lahat ay binigyan ng day off matapos ang nakakapagod na pagsasanay. At karamihan ng mga sundalo ay natutulog lamang sa kanilang barracks. Mukhang natuwa ang colonel nang marinig ito, ngunit nagkomento na dapat din silang bumangon at kumain. Habang naglalakad pa sila, binanggit niya kung gaano kagaling ang lahat sa kanilang huling pagsasanay, at mukhang nasiyahan ang division commander sa mga resulta. Ikinatuwa ito ng isa pang kapitan na kasama nila, na tuwang-tuwa na personal na sinubaybayan ng Division Commander ang pagsasanay. Sa tingin niya ay sobrang astig ang Division Commander at hindi nakakairita. Siyempre, siya lang ang nag-iisip ng ganito dahil hindi natuwa ang colonel nang marinig ang mga salitang iyon tungkol kay Brutus. Sa katunayan, para sa kanya, wala itong ibang ginawa kundi manginis.
Naalala niya kung paano pinagalitan sila ng commander ng female battalion dahil sa pabaya at walang pakialam na ugali ng division commander, at ang katotohanan na iniwan nito ang kanyang post para magpakasaya sa isang dungeon. Nagulat si Captain Kim nang marinig iyon. Hindi siya makapaniwalang sisigawan ng isang colonel ang isang major general. Ngunit, tinama siya ng kanyang nakatataas, ipinaalala na hindi nagkamali ang colonel. Sa totoo lang, iniwan ni Major General Brutus ang kanyang post ng walang paabi. Dahil tila nag-aalinlangan pa rin ang kapitan, ipinaliwanag ni Colonel Lee na ang commander ng ika-4 na battalion ay isang nakakatakot na individual. Iniisip niya ito bilang isang super soldier na may dalang espada sa kanyang balikat, at hindi maiwasan ng kapitan na magkomento na lahat ng tao sa division ay takot sa babaeng iyon, at maging siya ay hindi exception. Sa anumang kaso, masaya siya na nalutas ang usapin dahil kay Kim Min-jun, dahil sa mga kahangahangang resulta nito, medyo na-justify ang interes ng division commander sa kanya. Habang nakangiti ng malaki, hindi mapigilan ng lalaki na asahan ang kinabukasan ng ating bida sa loob ng militar, at dahil bahagi siya ng kanyang battalion, talagang inaabangan niya ang susunod na monthly meeting. Balik tayo sa pangunahing gusali ng division headquarters, kung saan may nagaganap na pulong sa likod ng nakasarang pinto. Suot ang salamin na hindi bagay sa kanyang mukha, mukhang binabasa ng division commander ang isang ulat. Ang nakaupo sa harap niya ay si Colonel Yuk, ang commander ng ika-4 na battalion. Habang dahan-dahang umiinom mula sa kanyang tasa ng tsaa, tila kalmado na ang kanyang galit mula kanina. Natapos nang basahin ni Brutus ang papel, at tumingin siya sa Colonel para kumpirmahin na. Maayos na ang schedule para sa paglilinis ng dungeon bago siya magtanong kung kumusta na si Sun Yun-so. Ibinaba ng Colonel ang kanyang tasa ng tsaa, at sumagot na hindi nabalian ang batang babae. Dagdag pa niya na mabilis gumagaling si Yun-so, at matatapos na ang kanyang gamutan bukas upang makabalik na siya sa kanyang mga tungkulin. Nang marinig iyon, sinabi ni Brutus na mukhang talagang nagmana ang bata sa kanyang ama, at eksaktong noon biglang tumunog ang kanyang telepono. Hindi na sayang ang kahit isang segundo, kinuha niya agad ang maliit na telepono para sagutin ang tawag, halos para bang hinahanap niya ng dahilan para makalabas sa pulong. Pero mas sumama pa ang kanyang araw nang marinig ang boses sa kabilang linya na binati siya ng bearded bastard. Naiinis sa mga salitang iyon, tinanong ng Major General kung sino ang tumatawag. Sa halip na magbigay ng pangalan, ipinahayag ng tao sa kabilang linya ang pagkadismaya na nakalimutan na siya ni Brutus. Mukhang nakilala na ni Brutus ang boses, at tinanong niya nang may pagkagulat kung talagang kausap niya ang iniisip niya. Ang biglaang pagbabago ng kanyang tono ay tila nakakuha ng atensyon ni Colonel Yu, at sa wakas, lumipat na ang eksena sa kabilang panig, kung saan kinumpirma ng lalaki ang hinala ng division commander. Nakikita natin sa kanyang nameplate na isa rin siyang Major General katulad ni Brutus, na nangangahulugang pareho silang may parehong ranggo sa militar. At sa wakas, habang palayo ang kamera upang makita ang lalaki, kitang-kita ang kanyang galit na mukha na may mga ugat na halatang halata. Ang lalaking ito ay ang Division Commander ng 107th Division, si Son Tiho, at ama ng ating paboritong Sun Yun-so. Halatang halata na galit siya sa isang bagay, habang tinatawag niya si Brutus na nakakainis na tarantado, at hinahamon siya sa isang duelo. Kaya't nakilala na natin ang biyenan, at hindi ko maiwasang itanong kung ano ang nagpapagalit sa kanya. May kinalaman ba ito sa kanyang anak na babae? O may personal na galit siya kay Brutus? Manatiling nakatutok para malaman. Hanggang sa muli, salamat sa panunood.